Good evening guys, no? Welcome back ulit sa aking channel. Okay, so medyo pagod ako ngayon. Galing trabaho, no? Nakabike. So 30 minutes papunta, 40 minutes pa uwi kasi medyo uphill siya eh. So yung pa uwi ko, plus effort ako dun kasi minsan bumababa ako ng bike taxi, no? So it's a good form of exercise anyway. Okay, gusto ko lang magkwento, no? Wala muna tayong pag-uusapan tungkol sa thyroid. Okay, kasi medyo nakakainip din minsan, lalo na dito sa Australia, 5:00 pa nga lang eh, or 4:00, sarado na yung mga ibang store. Actually, yung mall nga 5:00, sarado na. So dito mo may experience yung work-life balance na tinatawag. Ibig ko sabihin, kung sa atin, sa Pilipinas or sa ibang bansa, kaliwat kanan yung tinatawag nating overtime. Dito kasi pag sinabing 8 hours yung trabaho mo, 8 hours. Pwede ka mag-start ng 6 a.m. hanggang 2 p.m. Nandun na po yung break mo. So, sarap, no? O kaya pwede ka namang mag-start ng 9 to 4. O kaya po pwede kang mag-start ng 9 a.m. to 6 p.m. Pero bayad yung mga overtime na yon. Hindi rin kasi uso dito yung tinatawag nating 12 hours o yung tinatawag na tawag dito yung kalahating araw yung pasok mo. No, hindi, walang ganun eh. So halos lahat nasusunod yung tinatawag na work-life balance. Nakakapag-enjoy tayo, papasok ka ng 9, uuwi ka ng 4, then that's it. No? Ang kagandahan ngayong spring, kasi next month, December, ah, summer na dito, no? So, yun naman yung maganda, kahit papaano, iwas stress, mas nakakatulong sa mental health natin at saka sa katawan natin. Okay, ano ba yung nami-miss ko diyan sa Pilipinas, no, sa atin? Well, maliban sa pamilya, I mean yung magulang ko, mga kapatid ko, no, ang nami-miss ko naman kasi talaga diyan sa atin, kahit umuwi ka ng 10:00 ng gabi, 9:00 ng gabi, o sabihin natin 12:00 ng madaling araw, buhay na buhay kasi yung street natin. May mga sari-sari store na bukas, may mga nagiinuman pa sa kanto. Dito kasi walang ganun eh. Makikita mo sila minsan nagja-jogging 7:00 ng gabi. Pero kasi yung 7:00 ng gabi dito, pagpalo kasi ng September, yung 7:00 dito medyo maliwanag pa. October, ang sunset usually mga 7:15, 7:30. Lalo na ngayong pagdating ng December, 8 p.m. 8 p.m. Gabi, may araw pa, maliwanag pa. Yun, may mga nagja-jogging, mga gano'n, no? Pero yung sabihin mong bukas pa yung mga tindahan, wala na. May 7-Eleven, oo, pero hindi kagaya ng sa atin eh, yung may siopaw, yung may hotdog. Walang gano'n. No, so yun lang naman yung nami-miss ko talaga sa atin. Minsan sisilip ako sa bintana, makikita mo lang mga kotseng dumadaan, mangilan-ngilan pa. Unlike sa atin, no, makakarinig ka ng may nagdi-dribble ng bola, makakarinig ka minsan ng mga nagtatakbuhang mga bata, no? Pero siyempre, hindi naman natin po pwedeng ikumpara yun eh, no? Iba pa rin talaga yung kulturang Pinoy, yung kinalakihan natin, no? So, ando pa rin yung time na nami-miss ko, and at the same time, eh, talaga namang hahanap-hanapin mo, ika nga. Hindi mo maitatanggi. Okay? So, ayun nga, kung ako tatanungin nyo, no, nasanay na ba ako dito sa Australia, kami ng family ko? Well, nasa adjustment pa rin kasi magwa 1 year pa lang kami rito, no? Ngayong November, ano na kami dito, 10 buwan. Okay, pero so far naman okay naman yung yung stay namin. Talagang mag-a-adjust, wala namang madali. No, so ganun lang naman. And ang kagandahan naman din sa lugar na 'to, no, maliban sa trabaho or dun sa sinusweldo mo,
tahimik. Kasi introvert ako, na tao. No, ibig ko sabihin dun, ah, taong bahay ako sa atin kahit sa Pilipinas. Lumalabas ako dun para lang mag-basketball noon, nung kabataan. Para mag-basketball, papasok sa eskuwelahan, uuwi. Ganun lang naman ako. Lalo na nung nagtatrabaho na ako, no? Bahay, tapos maaya man ako ng tropa, halimbawa mag-bike, ganun lang. Eh, Kumbaga para sa akin naging fit sa akin 'tong lugar dahil sobrang tahimik, ano. So minsan nga mabibingi ka sa katahimikan. For me, it's a good place, 'no. Kasi nga, ah, nakikita ko dun yung, tawag dito, yung pagiging relax ng lugar. Nakakatulong naman yun sa akin. Dito kaya 9:00 ng gabi, pinaka-late ko ng tulog 10:00, Tulog na ako, Tas gigising ako 5:00, 6:00, 'no. So ganun yung pattern ko rito. Well, maganda naman, nakatulong din sa health ko, 'no. Dito ako pumayat, dumating ako dito 85 kilo ako, kilogram, 'no. Ngayon 78 ako, 'no. So maganda kasi yung pagkain madali, 'no. So okey naman. Hindi naman mahirap mag-adjust, pero kailangan mong panlabanan 'yun. Ibig sabihin do'n hindi mo siya pupuwedeng, madali lang 'yan, punta ako do'n, kasi iba-iba tayo ng, take pagdating sa gano'n, 'no, lalo na sa ibang bansa kung malalayo ka sa nakasanayan mo. Okey, pagdating na rin sa adjustment, isama na rin natin siyempre yung communication, English, 'no, langhiya naman. Tawag dito, yung English kasi nila rito, tayong mga Pilipino talagang likas sa'tin, marunong tayong mag-English. Pero dito kasi may mga tinatawag silang Aussie slang. Halimbawa, 'pag sinabi mo sa kanila, 'no, "You need to call the Sparky." Sparky meaning electrician, o yung mga gano'n, 'no? Kasama sa adjustment 'yun. Sabi ko, "Ano ba yung sparking sinasabi nila?" Yung pala electrician. Minsan sasabihin pa nila, ah, "Oh, there's a promo around the metro, no, or CBD." Pag tinanong mo, "Anong promo?" I think sa Macas. Yung pala McDonald's yung Macas, no? Ganun yung mga Aussies lang nila. Tapos minsan makaka-receive ako ng text. Ah, "Don't forget your schedule tomorrow for around 2 to 4 Arvo." So walang nakalagay na AM or PM, Arvo. So meaning ng Arvo, afternoon. So yung mga ganun, kasama sa adjustment yun. Tapos yung reseta, kasi pumunta ako dito, may reseta ako, tapos nagpa-check up ako sa doktor. So sabi ko, "Doctor, I need kasi ang tawag dito ng reseta, ah, prescription or the script. 'Di ba sa atin prescribed by doctor? Yung prescription pala dito, sorry, script ang tawag nila, 'no? So, ang ano naman nila dito, ang pharmacist, chemist, gano'n. No, sorry. Ang butika dito, chemist. Gano'n. So, may konting adjustment, pero okay naman. Masasanay ka rin. So, magandang experience. Kaya okay din. Tapos pag sinabi mo naman sa kanila na, "Do you have ketchup?" "What?" Sabihin nila sa'yo. So, when you say ketchup, ang tawag nila tomato sauce. So, gano'n lang. Okay naman. Mag-a-adjust ka pero goods na goods naman. Madali namang intindihin lalo na pagka nakakahalubilo mo na sila sa everyday. Minsan babatiin ka nila, "Hi mate, how you doing?" Laging may nakakonektang, "Hi mate."
Usually sa American English, no, pag binabati mo, "Hi pal, hi buddy." Sa kanila laging, "Hi mate, thanks mate, cheers mate," or "Cheers." Isang ganun. Or yung pag sinabi nilang thank you, "All good, cheers." Ibig sabihin nun, okay na, thank you. Or minsan sasabihin nila sa'yo, ah, "Okay, you're a legend." Ganun. So, okay naman. It's a good experience. Ano bang pinaka nagustuhan ko dito sa Australia, no? Ako, kasi first time kong tumira dito eh, no? Nakapunta naman ako ng ibang bansa pero ito kasi yung nagtagal ako talaga. Kami ng family ko, no? Ang nagustuhan ko dito talaga, aminin ko na sa inyo, yung transportation. Ah, minsan kasi isipin mo sa atin taga Binyan, Laguna lang ako ha. Malapit ako sa Southwoods exit. Sobrang lapit ko doon, 1 kilometro lang. Tapos nagtatrabaho lang ako sa San Beda College, Alabang. So, malapit lang yun. Parang around 15 km lang yun. SLEX pa ako. Pero umaalis ako ng maaga kasi nga kailangan ko mag-drive at hindi ma-traffic. Pero dito kasi, isang train mo lang at pupunta ka ng north going to south or south going to north or going to east, going to west. Eh napakadaling puntahan, may train. Well, ando naman tayo yung mag-iintay ka pa rin ng bus, ng train. Pero, sobrang reliable talaga, conveniente sa atin, and kahit papano naman, medyo mura-mura ang pamasahe dito, no? So, okay ako dun. Tapos, ang nagustuhan ko pa rito, mahilig maglakad yung mga tao, ang bibilis maglakad. Kasi hindi kagaya sa atin, halimbawa, nasa kanto ka ng point A, going to point B. Minsan nagta-tricycle tayo or nag-jeep. Dito, hindi, lalakarin mo yun. Kaya ako, ang layo ko sa train station, nasa nasa kalahating kilometro, mga ganyan, or 400 meters to 500 meters. So, ganun kalayo. Wala namang tricycle, wala namang jeep. So, napo-force ako maglakad. Okay yun. So, yun yung nagustuhan ko dito, yung transportation system nila. Tapos, may time pa rito na may tinatawag na mga circular quay, wharf. Minsan pupunta ka dun sa may kabilang suburb. Parang yung suburb sa atin, parang ah, Manila, punta ka ng Caloocan, punta ka ng Nabotas, punta ka ng Makati, mayroon transportation dito na ferry ang sasakyan mo. No? So, ganun. Yun yung isa sa nagustuhan ko dito talaga, yung transportation system. Sunod na nagustuhan ko dito talaga, syempre yung advancement, no? Yung technology nila. Ito sabihin ko sa inyo, nakakaalis ako dito sa Australia. Umaalis ako dito sa bahay. Alam mo, papasok ako sa trabaho. Ang dali ko lang cellphone. Pero syempre, nagdadala pa rin ako ng ATM in case. Kasi dito, guys, tinatap lang. Itatap mo lang dun sa parang barcode yung ATM mo o kaya yung cellphone mo. Kasi sa cellphone ko, itong gamit ko, nandito yung bangko. Itatap ko lang yun. Ang mangyayari, bayad na ako sa pamasahe, bayad na ako sa kinain ko, okay? Bayad na ako sa grocery ko. Kung bumili ako ng gamot, bayad na rin. 'Di ba? So, yun yung nagustuhan ko dito. Siguro sa 10 buwan namin ng family ko dito, mga 3 beses pa lang akong nakapag-try mag-withdraw sa ATM. Kasi digital na talaga. Kasi nag-withdraw lang ako noon nung magpapagupit ako. Ang tinatanggap kasi nila cash lang. So $16 yung sinisingil sa akin. Wala silang terminal para magbayad ng ganito, ng digital, no? So wala sila. So yun, nag-withdraw ako. Pero 90%, 95% dito ng mga establishmento, transportation, kagaya ng mga taxi, train, bus,
very digital. So, ganun. Yun yung nagustuhan ko rito. So, hassle free. No need mo nang magpapalit. Dala ng barya. Barya lang po. So, mga gano. So, walang ganun. So, paano? Naging madaldal ako. No? So, sa susunod na video na lang ulit. Maraming salamat sa panonood. At thank you nga pala. Gusto kong magpa-thank you. No? Kasi, nung una, gusto ko lang talagang makapag-share. Pero lately nakita ko parang 500 na yung subscribers, no? So hindi ko ini-expect yun. 500 ha, hindi 500k, 500. Sobrang thankful ako kasi lahat yun organic eh, no? So, paano hanggang sa muli, maraming salamat at salamat ng sobra sa pakikinig at sana na-inspire ko kayo or nakatulong ako. Okay? So, huwag mo kakalimot magdasal. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.